Po, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito po yung unang linggo ng taong 2026. At napakaganda po na tayo po ay nagpupurit sumasamba sa Panginoon sa unang linggo pa lang ng taong 2026. Nais ko pong basahin sa aklat ng Isaiah chapter 43 verses 18 to 19 yung atin pong teksto na pagbabasihan ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang sabi po sa New International Version, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa sa umagang ito. Ang tema po ng mensahe ng Panginoon ay New Year, New Beginning. Bagong taon, bagong simula. I know na bawat isa po sa atin ay meron po kayong mga New Year's resolution, meron kayong gustong gawin itong panibagong taon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam ko na ang bawat paglipas ng taon o bawat pagpasok ng taon ay meron tayong mga gustong makamit, meron tayong gustong magawa sa ating mga buhay. But napakaganda po ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na meron pong ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po ba natin nakikita yon? Ang Diyos mismo ang nagsalita, ang Diyos mismo ang nagsabi na, I am doing a new things. Meron akong ginagawang bagong bagay sa inyo. Minsan, kumikilos po ang Panginoon sa buhay po natin, but sometimes hindi po natin nakikita yon. Sometimes hindi po tayo nagiging aware na meron na po palang ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Nang akala natin ay nakalimot na ang Panginoon, nang akala natin ay pinabayaan na tayo ng Panginoon, pero napakaliwanag po sa kanyang mga salita na mayroon pong ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay china-challenge ng Diyos na magsimula tayo ng bagong simula sa ating mga buhay sa taong 2026. Dahil kapag sinimulan po natin ng tama, sinimulan po natin ng bago ang lahat ng ating gawain, ako po'y naniniwala na ito po ay magtatapos sa tama, magtatapos sa maayos at magkakaroon ng tagumpay dahil sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Lahat po tayo siguro dito ay gustong magsimulang muli. Lahat po tayo dito siguro ay gusto magkaroon ng panibagong simula sa kanyang buhay. Sino bang nagnanais ng ganon? Amen. Ang tanong dito is, papaano tayo makapagsimulang muli? Papaano nating sisimulang muli ang panibagong buhay, ang panibagong yugto ng ating buhay ngayong bagong taon na sinasabi po nila? Tandaan po natin, ang kalendar lumilipas, ang taon pabago-bago, but ang ating Diyos is still nagiging tapat at mananatiling tapat at kailanman ay hindi magbabago ang Diyos sa ating mabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. There are 3 biblical ways to start a new beginning. Merong 3 biblikal na pamamaraan para tayo po ay makapagsimulang muli ng panibagong simula sa ating mga buhay. Number 1, sa atin pong binasa sa verse 18, ang sabi po dito ay, forget the former things, do not dwell on the past. Unless the past, pakawalan ang nakaraan. Lahat po tayo ay may mga nakaraan sa ating mabuhay. Kaya nga may past tense
because sa nakaraan. Kaya nga may present tense, kaya nga may future tense because of past tense. But tinuturuan tayo ng Panginoon ng kanyang masalita na forget the former things and do not dwell on the past. We must stop dwelling on your past. Kalimutan na natin ang ating mga nakaraan. Nakaraan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na yan sa ating mabuhay na kahit ano pang gawin mo, hindi na natin maibabalik yun kasi nga nakaraan. Amen? Sometimes lagi natin naririnig, iti kastoy, noong ganito. Hindi na natin maibabalik yun. Nangyari na po yun. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon na stop dwelling on the past. Lahat tayo may mga pangit na nakaraan sa ating mga buhay. Kaya ang sabi dito, dwelling on the past hurts the present. It can cause anxiety of your life. Yung pananatili sa nakaraan, patuloy na sinasaktan yung ating kasalukuyan. Hindi ka makakapagpatuloy, hindi ka makakapagsimula ng panibagong simula sa iyong buhay kung mananatili ka doon sa nakaraan. Dwelling on the past prevents you from learning. Hindi tayo matututo sa ating mabuhay kung mananatili tayo sa nakaraan. Lahat ng mga nakaraan, may mga lesson po na itinuturo sa atin na dapat nating matutunan kung pagkakamali man yun, yung mga nagawa natin nung nakaraan, yun ang dapat nating tingnan na dapat nating ituwid, dapat nating itama. Ang lesson doon ay huwag na nating ulitin yung pagkakamali ng nakaraan para patuloy na sa pagsisimula ng ating panibagong buhay, magsisimula tayo ng tama at magtatapos tayo ng tama. Amen. Amen. Dwelling on the past prevents our confidence. Pag nananatili tayo sa nakaraan, hinahadlangan niya yung ating tiwala sa ating sarili. Hinahadlangan niya na natututo ka sa mga bagay na nakaraan sa buhay mo. Hinahadlangan niya na tayo ay magkaroon ng confidence sa ating mga sarili. And dwelling on the past paralyze us spiritually and emotionally. Na kapag patuloy nating binabalikan o nananatili sa nakaraan ng ating mabuhay, pinaparalyze niya yung ating spiritual life at saka yung ating emotion sa ating mabuhay. Kasi puro sakit, puro hinanakit, puro hinagpis yung ating maalala sa nakaraan na nananatili ka doon. Kaya ang sabi niya, do not dwell on the past. Huwag tayong manatili sa nakaraan. Pwede nating balikan, pwede nating isipin, but yun ang gagawin nating stepping stone para tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon na hindi ka naapektuhan, hindi naapektuhan yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. So dapat sa buhay po natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, we must unless the past. Pakawalan natin yung ating nakaraan. Do not dwell on the past. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Huwag tayong mamuhay sa mga pangit nating nakaraan. Pangalawa, begin to accept God's forgiveness. Simulan nating tanggapin yung pagpapatawad ng Panginoon. God's forgiveness gives freedom. Yung ating mga nakaraan, nung tumingi tayo ng tawad sa Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos. At mula nung pinatawad tayo ng Panginoon, simulan nating tanggapin yung pagpapatawad ng Panginoon. And God's forgiveness gives peace. Na alam natin yung pagpapatawad ng Panginoon
ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Alam natin na simula nung pinatawad tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng kapayapaan. Kaya sa umagang ito, itong unang linggo ng taong 2026, huwag na nating balikan o huwag na tayong mabuhay doon sa ating nakaraan. Ang sabi ng Panginoon, forget the former things and do not dwell on the past. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi. Yes, may mga tagumpay tayo. Hindi lamang kabiguan yung ating mga nakaraan. Hindi lamang mga pangit na bagay yung ating mga nakaraan. May mga tagumpay din po tayo noong mga nakaraan. But huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Andito na tayo sa kasalukuyan. Andito na tayo sa present tense. Mabuhay tayo sa pangkasalukuyan. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na ba natin pwedeng isipin yon, yung ating mga nakaraan? Pwede pa rin nating isipin yung ating mga nakaraan. Pwede pa nating balikan na isipin yung ating mga nakaraan para magiging lesson sa atin, para tayo ay magkaroon ng aral, para itong pangkasalukuyan na kung saan tayo nabubuhay ay mas lalo pa nating pagbubutihin, mas lalo pa nating pag-iigihan, at mas lalo pa tayong magiging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang babalikan mo nung nakaraan, kung ang iisipin mo nung nakaraan ay ang mga tagumpay na binigay sa iyo ng Panginoon, then isipin mo yon, tapos itong pangkasalukuyan, kung ano yung ginawa mo noon, nagtagumpay ka, mas pag-iigihan mo pa para mas lalo ka pang magtagumpay sa mga panahong ito. Pangalawa, na biblical ways para tayo ay makapagsimula ng panibago. Embrace God's new work. Sa verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yakapin natin ang bagong gawain ng Panginoon. Recognize the new thing. God is doing God's work. May not always be immediately apparent. Maaring hindi palaging ang gawain ng Diyos ay maliwanag agad. Itong taong 2026, I believe, meron pong ginagawa ang Panginoon. Pagpasok pa lang ng unang araw ng taong 2026, meron na pong ginagawa ang Diyos ng panibago sa ating mga buhay na sometimes hindi natin nakikita yon, sometimes hindi natin napapansin yon kasi nagiging abala tayo sa maraming bagay, nagiging abala tayo sa iba't ibang mga bagay, nagiging abala yung ating kaisipan, nagiging abala yung ating mga paningin sa mga ibang bagay na nakikita po natin. Hindi na natin napapansin, hindi na natin nare-recognize na mayroon na palang ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. God is doing a new thing in our lives. Ito lang ang alam ko at sure na sinasabi ng salita ng Panginoon na mayroon pong ginagawa ang Diyos sa ating mabuhay ng panibagong bagay. Lahat naman ng gagawin ng Diyos sa atin, it is a new thing. Laging bago ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Why? Ang sabi ng Biblia, they are new every morning. Yung katapatan ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos ay laging bago, laging sariwa sa bawat araw. Kaya sa bawat umaga, sa bawat araw ng ating mabuhay, may mga bagong ginagawa sa atin ang Panginoon. Paano natin makikita yon? Na may ginagawa na pala ang Panginoon sa ating mabuhay. Ang sabi napakaliwanag, see, ang sabi ng Diyos. See, sabi niya, I am doing a new things. Tingnan mo, sabi ng Panginoon, meron akong ginagawang panibago or bagong bagay sa buhay mo. Paano natin makikita yon?
kailangan sabihin mo sa Panginoon, Lord, open my spiritual eyes upang makita ko yung mga spiritual, upang makita ko yung mga bagay na ginagawa mo sa aking buhay. God is sure of His plan for us. Na yung panibagong bagay na ginagawa ng Panginoon, nakakatiyak tayo na yung plano ng Diyos sa ating mabuhay ay tiyak. Kailanman ay hindi po pumalpak ang Diyos sa kanyang mga plano. Minsan sa buhay po natin, ang dami nating mga plano na kadalasan, pumapalpak din tayo. Yes, magagandang plano, pero minsan, pumapalpak. Hindi natutupad, hindi na isa sa katuparan yung mga planong yun. Pero ang plano ng Panginoon sa atin, tiyak po yan. Dahil ang sinasabi ng Biblia at mababasa po natin mula Genesis hanggang Revelation, kailanman ay wala pa pong pumalpak na plano ng Panginoon at kailanman ay wala pa pong hindi natupad na plinano ng Panginoon. Lahat ng plinano ng Diyos, yun po ay tinupad ng Panginoon. Kaya yung plano niya sa iyo, yung plano niya sa atin, yung ginagawa ng Panginoon na magandang bagay sa atin, lahat po yun ay mangyayari because ang Diyos ay kapag kumilos, kapag gumawa, bawat araw, laging bago para lalo tayong naaamis, para lalo tayong nai-inlove sa ating Panginoon. We must recognize God's direction. Kailangang kilalanin natin yung direksyon ng Panginoon, hindi yung ating direksyon. Meron pong ibinibigay ang Panginoon sa atin na direksyon. Huwag nating ipilit yung ating direksyon. Kilalanin natin yung direksyon ng Panginoon. Sapagkat kapag kinikilala po natin yung direksyon ng Panginoon, I believe tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga balakin, sa ating mabuhay, sapagkat ang Panginoon ay napakabuti at napakadakila. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo at ang panghuli na biblical ways para tayo po ay makapagsimula ng bago sa ating mabuhay. Exercise your faith. Kailangan yung ating pananampalataya ay exercise natin. Hindi lang may pananampalataya ka, but kailangan exercise po natin. Ano yung exercise na sinasabi? May pananampalataya ka, dapat kumilos ka. Walk by faith. Lumakad tayo ng pananampalataya. Sa paanong paraan? Faith requires action. Kapag may pananampalataya ka, dapat sabayan mo ito ng gawa. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya kung nananampalataya ka sa Diyos, nananampalataya ka na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, sabayan mo ito ng aksyon. Sabayan mo ito ng gawa. Starting a new beginning means stepping out even when the future seems uncertain. Na kahit alam mo, kahit nakikita mo, na sa paningin mo ay parang hindi tiyak ang future mo, but kailangan sabayan mo ito, kailangan kumilos ka. Ang sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay isang pagtitiwala, isang pag-asa na meron kang katiyakan na mangyayaring isang bagay bagamat hindi mo pa nakikita. Sabihin mo may karamdaman ka, may sakit ka, nilalagnat ka, nakahiga ka. Nanalangin ka sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako. Nananampalataya ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo na ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling.
Dineclare mo na ng Diyos, naniniwala ka na, nananampalataya ka na, ng Diyos ay dakilang manggagamot. Hindi ka lang dapat manatili doon. Kailangan mong gumawa. Anong gawa? Kailangan mong bumangon. Na kahit masama yung pakiramdam mo, kahit nahihilo ka, pero dineclare mo, nananampalataya ka, na pinagaling ka at pagagalingin ka ng Diyos, at that moment, bumangon ka. Yun yung simpleng gawa. Bumangon ka mula sa iyong pagkakahiga. At kapag bumangon ka, lumakad ka, then, makikita mo doon, mararamdaman mo na pinagaling ka na nga ng Panginoon. Isang simple lang yun, nagawa ng pananampalataya. So we must exercise our faith. I-exercise natin ang ating pananampalataya. We must walk by faith. Faith requires action. Faith trust in God's promises. Kailangang magtiwala tayo sa mga pangako ng Panginoon. God's promises are always good for us. Ang mga pangako ng Panginoon ay laging mabuti sa atin. Trusting God allow us to move forward in confidence. Lahat ng pangako ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Hindi po nangako ang Panginoon, wala pa akong nabasa sa kanyang mga salita na nangako ang Diyos na ikapapahamak po natin. Pero lahat ng pangako ng Panginoon, mula Genesis hanggang Revelation, ay para sa ating mga kabutihan. Kaya mula ngayon, kapatid, magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Isa sa mga pangako ng Panginoon na gasgas na lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing sasapit ang December na sinasabi nating kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, yung I will never leave you nor forsake you, or yung sinasabi niya na Emmanuel, God is with us. Totoo po yun na ang Panginoon ay laging nasa atin. So yun pa lang yung pangako ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us. Ibig sabihin nun, para sa kabutihan po natin yun. Na kahit anumang sitwasyon ng ating mabuhay, kahit anumang pagsubok ang dumating sa ating mabuhay, kahit anumang problema ang dumating sa ating mabuhay, nangako ang Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Kumbaga, sa buhay po natin, gusto na nating sumuko, gusto na nating umatras dahil sa paglilingkod, dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok na nararanasan po natin. But kapag naalala mo yung pangako ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us, doon nagsisimulang bumabalik yung ating kalakasan. Doon nagsisimulang bumabalik yung ating appetite sa paglilingkod sa Panginoon, na mas lalo nating pagbubutihin, mas lalo nating pag-iigihan, mas lalo tayong magiging aktibo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sana itong taong 2026, sa mga inilista ninyong New Year's resolution po ninyo, sa mga inilista po ninyo na isa sa mga ma-achieve ninyo, na makamit ninyo itong taong 2026, sana nakalagay doon ang inyong paglilingkod sa Panginoon, na mas pagbubutihan mo, mas lalong pag-iigihan, at mas lalong magiging aktibo ka sa paglilingkod sa Panginoon sa taong 2026. Hindi lamang sana nakapokus sa ating mga sarili na itong 2026, sisimulan ko ng mag-diet. Itong taong 2026, sisimulan ko na yung ganito. Sana nakalagay din doon na itong 2026, mas lalo akong magiging aktibo. Itong 2026, mas lalo akong magiging
pagbubutihan ang paglilingkod sa Panginoon. Mas lalo kong mabibigyan o bibigyan ng parangal, pagpupuri ang Panginoon sa aking buhay. Ito yung unang araw o unang linggo ng taong 2026. Tandaan po natin, sa loob ng isang taon, meron lamang tayong 365 days. Sa loob ng isang taon, meron lamang tayong 52 weeks, 52 linggo. Kapatid, yung 52 Sundays na yan, sana isa sa mga wishlist mo, isa sa mga resolution mo, sa 52 weeks na yan, sa 52 Sundays na yan, wala akong aabsinan sa 52 Sundays na yan sa loob ng isang taon. Once a week lamang, kapatid. Sana mas lalo nating pagbutihan, mas lalo nating maging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Itong bagong taon na ipinagdiriwang natin, sinusundan natin ang Gregorian calendar na nagbabago ang taon. Nagbabago ang araw, nagbabago ang buwan. But tandaan po natin, ang Diyos ay laging tapat. Ang Diyos ay laging sariwa sa kanyang mga ginagawa sa ating mabuhay. Itong taong 2026, para makapagsimula tayo ng panibago, we must unleash the past, we must embrace God's newer, and we must exercise our faith. Sana ito po yung ating gagawin itong taong 2026 para mas lalo nating maranasan ang kabutihan, kapangyarihan, katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, marami pong salamat sa unang linggo ng taong 2026. Marami kaming mga ups and downs ng taong 2025. Marami kaming mga pagsubok na naranasan ng taong 2025. Marami din kaming mga tagumpay na naranasan ng taong 2025. Marami din kaming mga pagpapalang natanggap sa iyo ng taong 2025 na nagpapakita lamang, Panginoon, na ikaw nga ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila sa aming mabuhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nangyari sa aming mabuhay ng taong 2025. At ngayon, Panginoon, na kami ay nasa bagong taon ng taong 2026, ang dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming tulungan, at patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, ang aming spiritual life sa inyo. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, na mas lalong mapalapit sa Diyos Ama at mas lalong makapagbigay ng papuri, parangal sa aming Panginoong Jesucristo. Precious Holy Spirit, kailangan ka namin sa aming mabuhay. Tulungan mo kami na huwag mabuhay sa nakaraan, ngunit mabuhay kami sa kasalukuyan na kung saan ay patuloy na niyayakap ang mga bagong ginagawa mo sa aming mabuhay. Tulungan mo kami na pakawalan ang aming mga nakaraan. Panginoon, sa umagang ito, sa inyo po na pinagkakatiwalang lahat. Salamat sa nakaraan, salamat sa kasalukuyan, at salamat sa magandang future na inyo pong plinano para sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pagpalain, at patuloy mo kaming gawing sensitibo, Holy Spirit, na makita ang bawat pagkilos mo, ang bawat paggalaw mo sa aming mabuhay. Salamat po ng marami, at sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo.
ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin malakas ang Panginoon.